Welcome po sa atin pong Saturday class. At ang atin pong subject, time management. Ano po? Usapan po natin about time management. So, personal formation po ang atin pong subject. Lesson 5 hanggang lesson 6, ano? Natapos natin yung Roman number 1, tama po? Roman number 2. What are some misconceptions about time? Na talakay na rin na po natin ano ang kahulugan ng time, what is time. At ngayon po, pag-usapan natin, Roman number 3, tama? What are some quotations about time? Yan po yung atin pong pag-usapan sa mga oras po ito. Quotations, ano? Yung ibig sabihin, pagbibilang, no? Counting about time. Morning po. Good morning. Sige po, tayo po muna manalangin. Pastor Jennifer, open us in prayer. Sige po, tayo manalangin. O laki ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kami po, Yes, Lord, Lord. ay nagpapasalamat sa napakagandang panahon. Lord, nagkatiwala niyo sa amin sa araw na ito. Salamat pa rin sa kalikasan, Lord. Ng tulad mo, Diyos, sa patuloy namin na nararanasan. Lord, salamat sa pagkakataon mo na muli. Kami nandito upang kami ay matuto, mag-aral ay salita. Tapanguna, Panginoon, ng aming kalapagtulong. Hindi siya Panginoon. Lord, Lord mo, Diyos, na mawag sa amin, imakamtan namin at kasaganaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ama, salamat na ikaw, Panginoon, patuloy nagbibigay sa amin ng karunungan. Ganal sa wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay patuloy na manangan kami ay sa karunungan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga tao na patuloy na nagpapasakop, nagpapakumbaga sa iyong kapangyarihan. Salamat, Ama, sa mga tao, Panginoon, na patuloy na nag-aaral, nagsasaliksik at naghahayag ng isang Panginoon na tunay na kami nga, Panginoon, ay magamit mo upang kami ay magliwanag sa aming kapwa sa buong sanlibutan, Panginoon. Tuloy mo, Diyos, na kami ay napapaligiran, Panginoon, na hindi naayon sa kalooban mo. Kaya salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-aaral namin. Nawa, buksan ng kalangitan, Panginoon, na kami ipag-receive, Panginoon, ng revelation na nagmumula sa iyo. Urihin ka. Pinapasalamat na kami sa tayong pangalan sa tayo, Panginoon. Amen. Amen. So, may nasa online na tayo. Sila Pastora Dolores. Okay, so friend natin kasalan sa Pinas is watching. Okay. What are some quotations about time? Yung una po, a man ordinarily has time to do all the things he really wants to do. Yung blanco po. He really wants to do. Ano ibig sabihin nito? What does it mean? Yung mga pangkaraniwang tao ay meron silang oras na gawin lahat ng bagay na gusto nila. Okay. So, yung mga tao daw, common, very common sa mga tao na meron po tayong panahon para gawin yung dapat po natin gawin. Ano yun? Dapat natin gawin o gusto natin gawin? Gusto natin gawin. Really wants to do. Magagawa po ba natin yung lahat ng gusto natin gawin sa isang panahon? Hindi po. Di ba? Merong good morning. Ibig sabihin, hindi natin kayang gawin lahat ng gusto natin gawin sa isang kapanahunan. Yes. Ibig sabihin, may takdang kapanahunan ang paggawa sa bawat bagay. Di po ba? Yes. Di po pwede. Pwede ba yun na pagsasabayin? No. Gawa, natutulog ka tapos naglalaba ka. Yung washing maglalaba, no? Sa panaginip din siya. So may mga ganun, no? Kaya ibig sabihin, may takdang panahon lang. Kaya minsan pag hindi mo nagawa ang dapat mong gawin sa takdang panahon, magsisisi ka sa bandang huli. Yes. Di ba? Sayang, hindi ko nagawa itong mga bagay na ito.
Yung iba nga, nakakilala sa Panginoon, matanda na. So, sayang, sana nung bata-bata pa ako, nakakilala na ako kay Lord para madali akong umakyat sa bundok. Di ba? Madaling mag-mission, hindi napapagod. Kahit na matatanda, malakas pa rin. May mga ano eh. Pero yung iba, nalilipasan na ng panahon. Sabi nga po, 21st century dwellers, mga tao ngayon, have more time to saving devices and less time than any other people in history. Yung pong 21st century dwellers, sino yun? Tayo yun, no? Ayun. Included tayo doon, lalo na yung mga yung mga batang millennial, Ang sabi roon, ano rin meron sa kanila? Anong mas meron sa kanila? Mga yung technology ngayon, sobra Oo. silang maalam. So, Silang, what does it mean? Anybody? Anong kaibahan ng 21st century dwellers sa mga 1960s, 70s, 80s? No? Para sa sa technology ngayon, More on technology ngayon no? kumpara sa atin. Oo. Ang kanilang mga binibigyan ng kapanahunan, Yun nga, technology, computer, devices. Oo. Kaya, puro cellphone, no? High-tech. Oo. Kaya ngayon, common, lack of exercise. Level up na siya, over level up. kulang ng physical activity. Matatalino ang mga Pilipino. Oo. Kaya mahihina ang mga kabataan natin ngayon. Mahina dahil nga kulang ng tinatawag na exercise. Kahit sa sa mental kulang mentality nila. Oo. Ngayon tumaas ang ang rate Good ng morning, ng sir. nagpapakamatay. Dahil sa Oo. So, minsan epekto na rin ng devices yan no? Yung mga devices na natin. yung isang SK nagkaroon siya ng sakit dahil na-stress siya dahil yung kamag-anak niya, tito niya na nagpalaki sa kanya, Oh. nagpakamatay, nakita niya sa harapan niya mismo, nagpakamatay. Ngayon, nagkaroon siya ng tumor, brain tumor dahil sa stress. Malaking bagay kasi SK natin dito sa 176. nung araw ang laro natin, tumbang preso, kabulan, mga taya-taya, luksong tinik, luksong baka, sikal. Di ba? Ngayon ang laro ng mga bata ay katulad niyan. Di ba? Pero pa rin Cellphone kaya talaga. lang hindi na yung physical yun na Mahina ang more on exercise sa mata. Kaya malalabo din ang mga mata. Ngayon, bata pa lang, nagsasalamin na. Oh, di ba? Yung 21st century. Kaya less time daw no? Malaki ang kaibahan. Yes, napakalaki. Panahon noon, panahon ngayon. Tsaka sa discipline, napakalaki ng Yun, pati sa character ng mga bata ngayon. Ngayon, bawal na mamalo. Hindi ka tulad noon, titignan ka lang na nung mabuhay araw, mo sa di ba mata. yung teacher di ba pinapagalitan ng mga teacher, binabato pa nga ng choke, pinapanipa ng mga teacher. Papakulong na yung teacher. Mamalo. Ngayon papatanggal ka sa pagtuturo kapag ginawa ng mga teacher yung mga gano'n. So, another one, quotation, time wasted thinking up excuses would be better spent avoiding the need for them. Time wasted thinking up excuses would be better spent avoiding the need for them. So, ano po ibig sabihin nito? Pwede bang sayangin ang oras?
O marami nag-aaksaya ng oras. Di ba? Yung wasting time. Dito nga sa ano natin, sa pangalawa, Roman number 2 na pinag-usapan po natin. Yung letter G sa ilalim niya, I'm just killing time. Merong killing time. Yan na po ay mga misconceptions po yun. Yung pinapatay ang oras. Pwede ba mapatay ang oras? Sa pamamagitan na walang ginagawa. Pero sabi nga, time cannot be killed, di ba? Only wasted. Tama? We cannot kill the time, but we can waste the time. Di ba? Sa halip na may ginagawa ka, no? O meron kang dapat gawin, o yung dapat mong gawin on that time. Kaya nga sabi nga ni Thoreau, di ba? Once said, as if you could kill time without enduring eternity. No? So pagka sabi nga, yung pagpatay sa oras, meron po itong tinatawag na epekto or what? Enduring eternity. May kinalaman, ano po. Kaya nga, Ephesians 5:18, ano po sabi ng Ephesians 5:18? 5:18 ba yun? And be not drunk with wine, wherein is an excess, but be filled with the Spirit. Okay. So, 5:16 yata. Redeeming the time, Yo. because the days are evil. Yun, di ba? Redeeming the time. Kaya, ganyan kahalaga yung time. Okay, so, another one, time is what we want the most and what we use the worst. Time is what we want the most and what we use the worst. Another quotations in connection to time. Another one, the only person who saves time is the one who spends it wisely. Ang natatanging mga tao raw po na nakakapag-save, no, ng oras ay yung mga tao na nilalaan, no, o ginagamit ang oras ng meron pong kapararakan. Amen? Kaya sa pag-aaral natin, sipatin po natin yung mga ginagawa po natin sa 24 hours na bigay sa atin ni Lord. Alin dyan ang wasting time. Di ba? Alin dyan ang mga hindi na natin dapat ginagawa. Di ba? Yung nag-aaksaya ka lang ng oras. Amen? So, bahagi yan. Yung too much use ng cellphone. Di ba? Sabi nga ni Sir Emma, yung leading sa kanya ng Panginoon, nung nasa Taiwan kami, babawasan niya na ang paggamit ng cellphone. No? Dadagdagan niya ang panahon ng pananalangin. Di ba magandang ano yun? Magandang galaw ni Lord yun? Yes. Kasi ang realidad, ang katotohanan niya talaga, nandiyan lahat, nakatutok tayo lagi sa cellphone. Messenger, yung mga application dyan, mga laro-laro dyan, everything, di ba? So, okay, meron ka mga ka-chat. To the point na hindi ka na nakapagbasa ng Bible. To the point na hindi ka na nakapanalangin. Inagaw na. No? Yung oras mo na dapat spends it wisely. So, how to spend wisely? Di ba? Yan, dapat gamitin natin yung tinatawag na karunungan sa paggamit ng oras. Another one, it is not the days in your life, but the life in your days that counts. Ibig sabihin yan,
Life in your days that counts. Oh, what does it mean? Huh? It is not the days in your life, but the life in your days that counts. Ano yung pwedeng talata na pwede natin ano dyan? Ano sabi ng Psalms chapter 90, verse 12? O sabi roon? Anong verse po? 90 verse 12. Teach us to number our days, that we may gain a heart unto wisdom. Is it all about numbering our days? So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. So, 9:12. meron bang mga tumatanda, dumadami edad, pero tumatanda pa urong? Yan, marami, no? Hindi naman tayo perfect. Oo. Dapat tumatanda pa sulong. Hindi pa urong. Oo. Kaya nga, hindi po basihan ang dami ng edad. Tama? Ang basihan po, yung buhay mo, no? Sabi nga, that our life, o life in your days, that count. Yung nabubuhay ka na merong kabuhay-buhay. May kabuluhan. Yun, kabuluhan. Every single day, ano, may kabuluhan ang buhay. Mahirap kasi pagka nawala na yung kabuluhan ng buhay, ano. Ano na. Ganyan po kahalaga. Kaya masarap mabuhay. Meron bang nabubuhay na wala ng kabuluhan? Dami, no? Sa totoo lang, hindi lang meron. Maraming. Nakakakilala ko Oo. Yung mga nasa kaya na gumagawa. gawain sa Oo. Ay, yung mga adik-adik dyan, di ba? Yung mga, yung mga nabubuhay sa, nag-i-enjoy sa kasalanan. Oh, nabubuhay na sila na walang ano. Kisira-sira what will be na lang. So, yun po yung mga nangyayari. Nulit ko, no? Ang gandang quotation po yan. Quotation po ito. Pwede ninyo maging quotation sa paggamit ninyo ng oras. Ang sabi nga ulit doon, it is not the days in your life, but the life in your days that counts. No, hindi ito paramihan ng edad. Amen? Ang mahalaga po, Yung nagawa. bawat araw, bawat kaarawan, no, bawat panahon ng ating buhay, may kabuluhan. Gamitin natin sa tama. Amen? At another one, time is like money. You can only spend it once. Tama ba? Yes. You can spend it once. Isang beses lang. Hindi mo na maibabalik yung oras. Di siya na po yung Psalms na ano kanina, 90 years. Verse 12? 19? 90 verse 12. 90. Psalms 90 verse 12. Yung na kinotes ko. Okay? Clear na? So, hindi na natin maibabalik ang yung alas 10:25. No? Alas 10:30, hindi natin maibabalik yan. Magpas na. Alas 10:33 na. Diba? Di ba? Sabi nga po ni Bishop, Tapos yung mga naaksayang oras panahon noon, hindi mo na maiibalik. Pero yung pera, maiibalik mo, pwede mo pang utang. Yun po ang ano lagi sa amin ng mother ng araw.
Yung pera. Mag-aral kayo ng mag-aral, kahit na may gastos, Yun, kahit money. magkano. Mapapalitan yan, pero yung oras, yung araw na pinaglakwatsan niya, Wala. hindi na yan ay ibalik. Oo. Kaya nga, Bishop, kung kailan ako tumanda, sabi ko, nagsisisi ko eh. Pwede ko pa nang gawin to nung bata-bata pa ako. Kung kailan ako Naglakwatsa ka. Kung ako nag-aaral ngayon, sabi ko. Pinagsisisihan ko pa rin talaga. Ang dami kong pinaksaya sa mga pag-disco, mga pang kung ano-ano. Nakasayaw sa... Eh, nasa ulong ka po girl kaya ata eh, di ba? Ang dami kong pinaksaya ko oras sa kakasalo sa droga ko, sa disco ko. Ulong ka po girl eh, di ba? At least na-experience mo. Yung mga kasanapan ng buhay ng kabataan ng araw, lahat na experience ko. Pero ngayong katandaan ko na, pinagsisisihan ko kasi mali pa lang magawa. Sana nag-aral ka, sana Dapat nakatapos pala ka ng pag-aaral. nag-aaral. Hindi ngayon matanda na. Kasi ni-spend mo yung time mo sa disco. Yes. Parehas tayo. Pero ang maganda din sis, ang realization naman talaga nasa dulo minsan. Hindi lahat nasa... Nasa huli lagi. Nasa huli ba lagi yung pagsisisi? Nasa Yan yung realization. nasa huli talaga yung pagsisisi. Wala. Hindi mo pa pwede ilagay sa una? Siya? Yung pagsisisi, hindi mo pwede ilagay sa una? Nasa dulo talaga. Parang, Pag nagawa mo na eh. Nagawa mo na. Yun ang pagsisisihan mo eh. Ano naman yun eh, sila kasi yung may control ng buhay Yung mga natin. nakasayahan na eh. Ano, lahat ng nangyari sa atin, lahat ng pinagdaanan natin, pinagtinayaan ng Lord. hindi na may babalik eh, no? Hindi na may babalik. Buhay natin, maski hindi pa tayo Kristiyano. Yung pagiging bata mo, si hindi Lord pwede pa may rin babalik. All things work together for Pero pag nakilala mo si Lord, dapat Oo, marirealize mo Realize yung mo. difference Hindi mo na sa uulit. buhay na nandun ka sa libutan at saka yung buhay na ano. Ibig niya sabihin, regret yun, hindi yung Oo, pagsisisi. Regret. Kasi ang pagsisisi, pag kasalukuyan mo palang ginagawa, pagsisisihan mo, tatalikuran mo. Hindi mo na pwedeng tatalikuran ang nakalipas. Nakaraan na yon. Nasayang. Huwag ka na magsisi, tapos na yon. Mabuti nga, naranasan mo yon eh. Dahil kami, hindi namin naranasan yun. Mag-disco. Hindi namin masabi kung paano. So, kumbaga, ibig sabihin, meron kayong naranasan na hindi naranasan ng iba. Yun i-cherish nyo, pinahintulot ng Lord mangyari sa inyo para lesson yun sa inyo at sa iba. Huwag nyo na pagsisihan kung nagre-regret kayo, pagbutihin nyo na lang ngayon. Yung ngayon. Model po ako sa isang club. Kasi yung pag sinabi natin, pinagsisisihan natin yung nakalipas, ano yun eh, misnomer. Kasi ang pagsisisi sa Biblia, pinagsisisi ni Jesus Christ yung mga gumagawa ngayon. Kasalukuyan niyang pinapractice yung mali. Pagsisihan, talikuran mo na, go and sin no more. Pero kung yun ay tapos na, nakalipas na yun, huwag mo nang balikan yun. You're dwelling on the past. No, move forward ka na. Go ka na ngayon kung ano yung pinapasalamat ka nga, nasave kayo, ibang din nasave. Kasi nakilala natin si Lord. Amen. Siyempre, yung tayo. Nung araw, nung araw, malayang-malaya kaming makapunta sa loob ng base kasi yung bayo ko, kapitan sa USS Enterprise. Kaya pag in-escortan kami, sasaludo lang, tatayo lang siya sa gate ng base. Saluduhan pa siya ng mga officer kasi yung bayo ko. bihira na makapasok ng Ay, nung araw, kailangan na yung ipirma ka muna eh, ng pasok ng ID card bago ka makapasok na rin ng kasi yung bayo ko kasi may rango Saan ang tubig ka? Kaya, Oh, so yan po yung mga experience. Hindi na may mga Bago karanasan. pa lang, may disco house na. Hindi na may babalik. Yung mga suot pa namin. Pinag-aaral ka na magulang mo, may pang-aral naman na magulang. Naglakwatsa ng naglakwatsa, di ba? Bilyar dito, bilyar doon. Number one game. Yan ang number one games ko nung araw. Bishop, Billiard, at saka yung back game. Ang galing mo pala sa bilya. Yung back game mo Turuan mo kami. Yan ang kinain ko nung araw. Yung back game mo, tsaka yung billiard. Ayoko na. Ako naman sa'yo. So, di ba sa FB nga, imbes ko napapanood natin yun eh. Yung pumapasok sa school, naglalakwatsa, tumatalo sa pader. Nag-aagisan ng bag.
Di ba? Mula sa kabila, hagis. Sasabihin naman ng isa. Paglipas na ilang panahon, naghahagisan din sila, kaya lang hollow blocks naman. Pasa-pasa hollow blocks. Construction worker na pala. Ibig sabihin, naging construction worker. Eh, sa halip na nakatapos na pag-aaral, ballpen ang hawak, di ba? Yes. Yung ganun ba? Sa halip na DPWH. Kumita na ka. Naalala ko tuloy din sa Silbalado yung dinamikado. Nagkaan sila, nagkaharap kami. Ayaw niya sa anak ko eh. Lagi niyang sinasabi dun sa anak niya, lagi niyang iniinput sa anak niya. Marjorie, ayoko mag-asawa ka ng maaga. Gusto ko, laging ballpen lang. Pag nakatapos ka, laging ballpen lang ang hawak mo. Yan ang pangarap ko sa iyo, anak. Kasi andun magkakaharap kami magbabalahe. Ayaw nang mag-asawa mo na yung anak niya sa anak ko. Marjorie, ayan ang pangarap ko sa iyo. Hindi ko pangarap na maglalaba ka, magtitinda ka, mag-ano kayo. Basta ang pangarap ko, puro ballpen ka lang. So, bandang huli, anong hawak? Ballpen pa rin. Hindi siya. Nag-guard siya sa Tala Hospital. Ballpen din hawak nun. Sa bagay. Nag-guard siya. Ballpen pa rin. Okay, dali natin. However, unlike money, you can save it, no, so that it can be spent later. No? Unlike money, we all have the same amount of it. No? Yun daw time na pinag-usapan natin. Kasi nga, kinumpara yung time sa money, no? Like money. Pero sabi doon, you can spend it once. No? Pero, sabi nga, hindi katulad daw po ng pera. Ang pera, pwede daw pong i-save. Save. Tabi, tago, impok, di ba? At later on, you can spend it, di ba? Meron kang gagastusin. Pag may sinuksok, may madudukot. So, pwede ba itago ang time? Pwede bang i-save ang time? Yun ang kaibahan ng time sa pera. Diba? Basta, yung time merong panahon lang ng to spend it. May kaukulang panahon. Properly, no? Unlike money, no? We all have the same amount of it. Hindi na katulad ng pera. Lahat po tayo meron pong pare-parehong panahon. Wala po sa atin binigyan dito ng 25 hours a day. No? Same amount of it. Ang Beatles lang, di siya. Meron silang 8 days a week. Meron, di ba? Wala. Ha? Kanta nila yun, 8 days a week. 7 days a week lang lahat, ano? Sabi nga, every day, meron po tayo pare-pareho ng alin? 86,400 seconds. Di ba? May segundo. Lahat yun, walang lalagpas doon. Pwede mo maging 401. Ano pa? So, yun nga, sabi nga, and 24 hours given to us. Every day, we'll spend the same entire amount. Every day. Lahat tayo. Gugugulin natin yan. Kaya lang, depende ka. Paano mo ginugol? Amen? Paano mo ginamit? O, di ba, nagsugal ka, di ba, 24, di ba, mga sugarol, 24 hours nagsusugal. Doon ako makain sa mga madyungera. Di ba? If you would ask people at the end of their lives, if they would have done anything differently, if they had it to do over again, most people would say yes.
Amen? No. Kung tatanungin daw po natin yung mga tao, no, at the end of their lives, di ba? So, ano raw magiging nila? So, if they would have done anything differently, if they had to do over it again, ano sasagot ng mga tao? Most people would say, yes. Tama ba yun? So, sa lundo ng buhay ng mga tao, pagka, Tinanong mo sila. meron ka bang, ito niya, regrets, meron ka bang regrets? Yung bang, kung may babalik lang, meron ka bang mga pinagsisihan? Diba? Marami. Oo. Diba? Meron bang, no, yung katulad ganyan yung senior ko, sabi nung OFW na worker, sabi niya sa akin so, tagal ko nagtrabaho sa ibang bansa. At may pera, sagana sa pera, pero there is something missing sa buhay ko. Ano yung kulang? Kasi ang pinagsisisihan ko, yung hindi ko nakasama ang aking mga anak sa panahon nang sila'y maliliit pa. Yung napaliguan ko sila, naipasyal ko sila, Nakalaro sila. nayakap ko sila habang mga maliliit pa sila. Diba? Pinalo mo sila dahil sa pagkakamali nila. Yeah, ganun. Kasi ngayon mga malalaki na, hindi ko pwedeng yakapin nun ng, kahit na pareho kayong lalaki. Sila, no? Iba diba? May panahon ng magtrato sa bawat panahon ng ating mga anak. Amen? Kaya yun ang kanyang pinagsisihan. So, maraming mga ganyan. Kaya ganyan din sa atin. Kaya kung meron tayong dapat gawin, no, in a proper time, huwag na natin palagpasin. Amen. Amen? Pamilya man yan, asawa man yan, simbahan man yan. Halimbawa, pwede kang magkaroon ng regrets No. Kung kailan ka nagkasakit, sana naglingkod ako kay Lord. Nang ganun May nangangako pa nga kung kailan nagkasakit Sabi, Bishop, pag-pray mo ako. Pag gumaling ako, maglilingkod ako kay Lord. Susuko ko na yung buhay ko kay Lord. Pinag-pray naman natin. Gumaling, lumakas. Asan ngayon? Nawala. Nakalimutan yung pangako. Diba? Nasaan may mga pangako? Diba? Mahirap niya baka kunin ka na ni Lord. Mahirap may gano'n, diba? So, sana pag dumating ang lundo ng buhay natin, meron man tayo mga hindi nagawa. Huwag naman masyado marami. Yung sobrang dami na hindi mo nagawa sa panahon na dapat mong gawin. Diba? Kaya pinag-usapan natin ito. Amen. Ayan, diba? Like for example, mga bata. Kailan ka iiyak? Kailan mo mamahalin ang anak, magulang mo? Kailan mo, diba? Yayakapin ang magulang mo? Kailan mo pasasayahin ang magulang mo? Pagpantay na ba ang paa? Diba? Tsaka kangangawa-ngawa dyan. Sigaw ka na, I love you, I love you. Diba? Hindi niya na May proper time yan. Huwag mong hantayin na kung kailan magpantay ang paa, tsaka kang nangawa-ngawa dyan. Na-appreciate niya pa ba yun? Hanggat na-appreciate. Hanggat malakas at may hininga. Darating ang araw. Amen? Okay. May proper time kasi. If you followed up and asked them to give you an example, most people would change something having to do with how they spend their time. The time to consider our use of time, however, is not at the end of our life, but at the beginning.
Amen? O, sabi na, no? The time to consider. Yung panahon na dapat i-considera mo yung paggamit ng maayos ng oras. Hindi ito sa panahon na malapit ka ng mamatay. Di ba? It is not about at the end of your life. But it is all about at the beginning of your life. Amen. Kaya mapalad tayo, no? Hindi pa huli ang lahat. Sa bawat isa na hindi pa huli ang lahat. Ayusin na natin. Kasi every single moment natin dito, minute, hour, day, lahat yan pahiram sa atin ng Diyos. Dahil kay Lord galing, dapat spend it wisely. Do it for the glory of God. Amen? Do it for the glory of God. Bishop, may patotoo po ako dyan minsan. Yung, tsaka wag natin ugaliin yung puro, ano yung tawag, saka na lang, yung saka na lang na attitude. Kasi ako, Bishop, naging attitude ko yung saka na lang, saka na lang. Nung time na, naging wedding dito sa akin, nung time na, nung panahon na nabubuhay pa ang mother ko, nag-request siya sa akin, sabi niya, mahilig kasi yung mother ko sa mga hayop kahit yung mga pusang galat, pinupulot niya sa kalye. Ayaw niya na, makalat-kalat. Sabi ko, nangako ako sa kanya, sige na, pag nagkapera ako, bibilahan kita na mag-asawang bibi. Mag-asawang bibi, pinangako ko sa kanya. So, tuwing pupunta ako sa SM, maghuhulog ako ng pera. Nadadaan ako dito sa palengke ng Maligaya. Nakita ko may mag-asawang bibi. So, ang nasa isip ko, saka na lang yan. Kasi pag bumaba ako, hindi na ako makakasakay Tapos ilang beses ko nadaanan yung bibi na yun, na mag-asawa, hindi ko pa binili. So, dumating yung time na, hindi ko alam na, ngayon ang lakas-lakas ng mother ko Ang lakas-lakas niya, nag-message pa nga dun sa dibo ng pamangkin ko. Kinabukasan, nagulat kami, patay na yung mother ko. So, parang naging sa akin na, Regrets na naman. Mag-asawang bibi lang, hindi ko pa naibigay sa kanya. Kasi nga yung attitude ko minsan na, saka na lang. Ganyan ako, Bishop Minsan may nangyari na, saka ako may isip na, masasaka-saka ko lang. Minsan pag sinabi nung asawa ko na, Ma, pinapatawag ka ng teacher sa eskwelahan kasi yung anak mo daw may ginawang ganito. Saka na lang yan. Ngayon, hanggang sa pinakulong na yung anak ko, doon pa lang ako magsisisi. Yung ganda. Nagkukumahog. Nagkukumahog. Ngayon yun ang inaaras ko sa ugali ko yung sa kanila. Kasi yung buong buhay ko na dinadala ko yung pangako sa mother ko na hindi ko nagawa. Kasi hindi mo alam ang lakas-lakas ng mother ko ngayon. Kasi di nung pamangkin ko sa bayan nagandaan kami. At 13 ng January, 14 namatay siya. Inabukasan din. Sige, gawa tayo ng sermon outline. Ng sermon title, tsaka na lang. Yung Mother's Day, Tsaka na lang. gusto kong i-explain. Kaya hindi ako nakagawa ng outline. Mga kabataan yan, wait lang po. Yung wait lang. Yun nga yung testimony rin. May isang preacher, magbi-preach sa conference. May mga delegates, mga kabataan. So, tapos papasok na siya. Merong, siyempre, yung listahan. May mga nakatambay ng mga kalalakihan, kabataan dyan. Nag-impress ang Diyos sa kanila. Sa preacher, sabi, mga kabataan, nangungusap ng Panginoon sa akin, ayusin na ninyo ang buhay ninyo. Suko na ninyo ng lubusan ng buhay niyo sa Panginoon. Kasi mga delegate kami. Parang ramdam ng preacher na may something wrong. Pero, tapos ng gawain, parang wala lang din sa mga kabataan. Paglabas nila, sama-sama pa rin sila. Bumili ng buko,
Yung buko na nagaganda, di ba? Tapos pinagtripan nila yung magbubuko. Biniro na biniro, inasa na inasa, tapos hanggang mapikon na. Pinagtataga sila. Patay. Tsaka na lang. Di ba? Kailan ka magsisisi, kailan mo lubos na bibigay yung buhay mo sa Panginoon. Tsaka na lang. Tapos na yun. Hindi natin maibabalik ang buhay. No? The moment na tinatawag ka ng Panginoon, wag yung tsaka na lang. So, sana nasunod yung sarili. Oo. Tapos, Di ba? Yung nag-ano si Dapat, di ba? Sa anong compartment mo. Yung sinipiyasan ng magulang nila. Ganun. Maraming mga kapitbahay natin dyan. Kinayan ko ng Word of God, tumanggap naman sa Panginoon. Sabi ko, pare, sama ka na saan, maglingkod tayo sa Panginoon. Tsaka na lang. Yeah. Tsaka na lang. So, paglipas na ilang panahon, nakita namin, nakahiga na dyan sa tumba-tumba, matigas na. Tsaka na lang. Diba? O, yung mga anak ninyo, pag may mga anak pa kayo na mga pasaway, nabubuhay sa mundo, asawa natin, mahal natin sa buhay, na alam natin pag namatay, papuntang impyerno, tsaka na lang ba? May proper time. Diba? Di pwede tsaka na lang. Kawawa naman sila. Diba? Magiging masaya ka ba nun? Punta ka ng langit, sila impyerno. Diba? Gawa tayo ng hakbang. Talagang redeeming the time. Agawin, no? Okay. So, if we want our lives to count for Christ, if we want to accomplish our tasks, if we want to make a significant contribution to the kingdom of God, we must learn to manage our time. Amen. Kung gusto raw po natin, no, na ang buhay po natin, maging counted talaga. Maging kapakipakinabang para kay Kristo. Amen. Kung gusto raw po natin ma-accomplish yung mga gampanin na ipinagagawa sa atin ng Panginoon, at kung gusto raw po natin maging significant ang buhay natin, makapag-contribute, amen, sa kingdom ng Panginoon, we must learn to manage our time. Amen? Hindi po pwedeng wala akong time. Lalo na yung pananambahan. Diba? Dahil mga Kristyano, walang time. Oh. Bigyan ng panahon yan. Sabi ko nga ang Diyos nga iniwan niya pansamantala ang langit Panginoong Jesucristo. Diba? Bumaba siya. Nagbigay siya ng panahon. At sa takdang kapanahunan, inialay niya yung kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo para matubos tayo sa ating pong mga kasalanan. Tapos tayo mga Kristiyano, maglilingkod tayo, taken for granted. Amen? So, dahil kami sa Taiwan, talagang super blessed kami. Nakita namin kung paano ang mga kapatid natin, mga Taiwanese, how they serving God passionately. Matindi. Talagang naglalaan sila ng panahon. Amen? Ang sisipag nila sa gawain ng Panginoon. Actually, may mga iba, may mga pinag-aralan pa yung daroon. So, paano sila sumamba? Paano sila maglingkod? Amen? So, sana ganyan din maging attitude natin. Di ba? Pagsimba nga lang, ang ano pa yung paglilinis na simbahan. Di ba? Paglilinis. Kasi iniisip natin. Di ba?
Pastor ka, nagwawalis sa Alam nyo, oo. Pastor, nagwawalis. Madaling araw pa, nagwawalis na yung pastor doon. Babae pa yun. Kasi masaya nilang ginagawa. Amen? Pastor Eh tayo sa simbahan minsan Saturday na Saturday ngayon. Sunday na, wala. Sunday na ng umaga, wala pa maglilinis. Oh. Di ba? Tama ba yun? Bukas na lang yan. Sa preaching na. Kasi para sa kanila, hindi para sa inyo. Di ba? Dapat pagka ang Diyos masayang talagang nag-alay ng buhay alang-ala sa atin Hindi ka naman karapat-dapat. Alayan ng buhay. Pasaway ka. Pasaway tayo. Pero, yun nga. Roman number 4. How is time management achieved? Paano na po natin ma-achieve properly, no? Yung time management. Ano lang, time management lang yan Di ba? Walang problema sa oras. The problem is all about how to manage it properly. How you manage it properly. No. You are the manager of your time. Amen? Okay. Letter A. True time management involves the management of the person. Ikaw pala dapat mag-ayos no? Diba? So, hanggang hindi mo kayang ayusin ang sarili mo, pati oras mo, hindi mo kayang ayusin yan. Amen? The problem is not with time. The problem is with people. Amen? Hindi yung oras. Sabi ko nga sa inyo kanina, lahat tayo, same amount of time Wala namang sumobra sa atin Time management nga lang po talaga. Kaya dapat po natin tanggalin ang dapat tanggalin. No? I-priority ang dapat i-priority. No? Kung yung mga sagabal, tanggalin na yan. No? Kasi bawat activities natin naglalaan ng oras. Hindi pwedeng hindi laanan ng oras. Tama ba? Okay, number 1. All management seminars ultimately end up dealing with the individual. Number 2. The clock stays the same. It is no respecter of person. Wala siyang pinapanigan diyan. Di ba? The minute hand moves relentlessly on. Mahirap di kasi na. Ibig sabihin, yung kamay, pwedeng pigilan yan. Wait muna, ayun, galaw ng galaw, Di ba? Yung maliit, galaw ng galaw. Sige, tuloy-tuloy lang yan. Di ba? Yan ang mabilis ang galaw, no? Yung segundo yan, Yung clock namin, laging saka na lang. Tuwing tumitingin po, late. Nabagsak kasi kabago-bago. Battery mo lang. Hindi po, mapapalit lang ng battery. Ganun pa din. Dalaglag. So, yan nga. Okay, number 3, it is what the individual does with his time that matters the most. It is what the individual does with his time. Individual. That matters the most. Ikaw yun, no? Ikaw yun ang magdi-decide. No po? Kung ano talaga yung mahalaga. Amen? Hindi yung kapitbahay mo, yung asawa mo. Tama ba? Ikaw talaga.
Pang-apat, time management in the final analysis really gets down to managing yourself. Final analysis, lagi bumabagsak sa sarili. No? Sa individual na tao. Tayo yun. Kaya, ang ganda ng subject natin na to. No? Maiaayos natin ang dapat natin gagawin. Ano? Priority yung dapat na i-priority. And letter B, there are no magic formulas that a person can put into operation that will eliminate the need for change and a willingness to work to see those changes take place. Walang magic formula. No magic formulas. Po. Na pwede natin gawin to operate, ano? That will eliminate the need for a change. At ang ano yan, dapat meron ka talagang willingness sa tinatawag na pagbabago. Amen? At magka meron ka ng willingness sa pagbabago, merong willingness to work. No? Willingness to work to see, no, those change or changes take place. Amen? Tama? Tingnan mo muna yung dapat baguhin. And after that, meron kang kagustuhan talagang baguhin. Kasi yung mga New Year's resolution resolution lang yun. No? Pero walang planong baguhin. Oh. Kaya, like for example nga, paggamit ng cellphone. Di ba? Using cellphone too much. Di ba? Oh. Willing ka mag-change, willing ka magbago. So, dapat i-workout mo yon. No? Hindi pwede resolution lang. Gusto mo itong pumayat. Di ba? Pero, kain ka pa rin ng kain. Di ba? Zumba ka ng zumba. Tapos ng zumba, kain dami, di ba? O, di. Yan. Meron kang kagustuhan na makilala ng malaliman ng Lord sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Oh. Kagustuhan lang 'yon. Dapat meron kang hakbang na dapat gawin. Amen. Magbasa ng Bible. Gusto mo lumalim ang relasyon mo kay Lord. No? Ano dapat mo gawin? Pray. Maglaan ng mahabang panahon sa Kanya. Yung willingness, hakbang ka talaga. Amen? So, sana yon. Yung magic formula. Number 1, people want a diet where they can eat all that they want. Oh. Eat all. Nabigay ko na example. That they want. Marami raw tao na gusto mag-diet, pero tao naman kumain. Paano nga papayat? Pangalawa, they want a method of housework that doesn't require discipline and work. Pangatlo, they want a formula for personal success that does not require a personality change. Basa ka, di ba? May mga ganun no? Bumabasa pa ng mga books di ba?
mga author na mga successful na tao. They want to become success. Di ba? Okay yan eh, basahin. Pero yung pagbabasa, not enough yan. Kailangan Diba? ng application. Kailangan mo talagang personal changes, personality changes. Pag sinabi personality changes, ano yun? Hakbang ang dapat. Alin dapat magbago? Personality. Ano sa Tagalog ng personality? Katauhan? Pagkatao? Pagkatao. Di ba? So may mga namabasa tayo, di ba? Lalo-lalo na ang Bible. Andyan, lahat ng mga aral, di ba ba? Pero minsan aral lang eh, wala sa realidad. Tama ba? Kaya sabi nga ng Santiago 1:22 hanggang 25, huwag kayong tagapakinig lang. No? Na hindi tagatupad. No? Tagapakinig lang na hindi tagatupad. Kasi para lang kayo tumitingin sa salamin. Para lang kayo nanalamin, nakita ninyo ang dumi. Di ba? Yun na ang ano eh. 1:22 hanggang 25 na Santiago. Parang ano pala yun? Ang tao parang motor. Yung XRM, kinakailangan kargahan mo para pumantay. Kung gusto mong maabot niya yung nagagawa ng Raider. No, kinakailangan baguhin yung hinluloob. Kakargahan mo ng, ano ba tawag nila doon? Upgrade, no? Upgrade. Yun ba? Personality change sa XRM. Ngayon, yung Raider naman, ang gusto niyang maabot yung nagagawa ng mga big bike, ganun din. May personality change din. Kasi inborn sila as hanggang doon lang. Inborn tayo na ganun lang. Kung gusto mong marating yung isang bagay, kailangan talaga marating yung isang success. Merong personality change. May pagkakarga talaga. Kaya mo yung banal na spirito ang siyang makbago sa iyo, hindi yung ikaw yung magpupumilit kasi hindi mo nga kaya. Amen. So, mahalaga yan, no? How is time management achieved? Una, letter A, true time management involves the management of the persons. The problem is not about time. The problem is all about with individual or with people. Letter B, there are no magic formulas that person can put into operation that will eliminate the need for change and the willingness to work to see those change take place. No, willingness to work. And Roman number 5. What is God's relationship to time management? Ito, biblical na tayo. Ha? Letter A, only God can manage time. Amen? Number 1, He can make the sun stand still. Pwede pala, no? Si Lord lang ang may kakagawa nito, no? So, SU. Araw. Basa po, Joshua chapter 10, verse 12 to 14. Meron palang nakapagpatigil ng ano, no? Ng araw. When Joshua spoke to the Lord that day, when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel, and he said to the sight of Israel, Sun, stand still over Gibeon and Moab and Moon in the valley of Ajalon. So the sun stood still and Moon stopped, till the people they revenge upon their enemies. Is this not written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven and did not hasten to go down for about a full day. And there has been no day like that before it or after it, that the Lord heeded
the voice of man, for the Lord spoke for Israel. So, sabi ng verse 14, ano? And there has been no day like that before it or after it, that the Lord heeded the voice of a man. No? For the Lord fought for Israel. May purpose, ano? Meron palang kwento niyan, meron palang account sa Bible na tumigil ang paggalaw ng araw. Pati ang buwan, di ba? Kasi nga kailangan pa ang liwanag o ang araw sa panahon ng pagkikipagdigmaan. Di ba? Yes, para makikita niya kalaban, no? Kaya meron daw sabi may panahon na pinakinggan ng Diyos ang tinig ng tao, yung prayer, ano? Amen. So, maraming mensahe pwedeng pumasok diyan, di ba? Minsan sa prayer natin, di ba? Pinakikinggan din ng Panginoon. Lord, maawa ka po sa kanya. Pagalingin mo po siya. Mamamatay na yan, di ba? Pinakinggan ng Diyos ang panalangin. Lord, maabag ka po sa kanya. Baguhin mo po ang kanyang buhay. Pinakinggan ng Diyos ang tinig ng tao. Amen? Kasi nakikinig ang Diyos sa panalangin. Lalo na ng panalangin ng mga taong matuwid. Amen? So, ibig sabihin, yung araw na yun, naging 48 hours. Hindi lang siya 24 hours. Tumigil, eh. No? Tumigil. Baka isang araw tumigil. No? Kung hindi lang tumakbo yung oras, suminto lang sa 24. Kaya, inaano sa science din yan, eh. Bakit? Merong, nila, ito may kwento ron. Ito yung kwento. No? Check natin. Kung inahad ng siyensya yung account na yan. No? Ano pa? He can turn back the clock. Oh. Ano? 2 Kings chapter 20 verse 9 to 11. And Isaiah said, "This sign shall thou head of the Lord, that the Lord say to the kings that he hath spoken, shall the shadow go forward 10 degrees, or go back 10 degrees. And Ezekiel answered, It is the right thing for the shadow to go down 10 degrees may but let the shadow return backward 10 degrees. Amen. And Isaiah the prophet cried unto the Lord, and the brought the shadow 10 degrees backward, by which it had gone down in the dial of Ahaz. Ano yun? Napasulong o napaatras? Backward. Napaatras, ano? So, napabalik? Napabalik yung oras? Kasi mas madali daw yung sumulong. Diba? Kasi kung mo naman, yung talaga ikot, no? Pero, yung mas mahirap ang kanyang, no? Yung 10 degrees backward. So, nangyari yun, di ba? Naganap. Sa 2 Kings chapter 20, verse 9 to 11. At ang sabi nga so Isaiah the prophet cried out to the Lord, and he brought the shadow 10 degrees backward, by which it had gone down on the sundial of Ahaz. Amen? Sabihin yung earth nag-reverse yung ikot. Parang ano yung, parang bumalik, ano? Kaya niyang ano, Kasi yung araw, steady lang naman yun eh. Nagbabago lang yung shadow kapag umandar yung earth eh. Umikot yung earth. So bumalik. Backward, 10 degrees backward, no? Na walang nangyayari sa earth. Kasi pag huminto lang daw ang earth sa pag-iikot na gano'n, magigiba yung mundo eh. Sabi natin. Pero wala nangyari. Ito, bumalik pa, no?
Gumalaw pa pabalik eh, no? Yan ang katindi milagro. No? Miracle talaga eh, no? And number 3, He can add time to our life. Oh, yun, ito maganda rin, ano? Ito yung maganda. 2 Kings chapter 20, verse 6. And I will add unto thy days 15 years, and I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria. And I will defend this city for mine our sake, and for my servant David's sake. Amen. So, sino po diyan yung ano, yung nadagdagan ng ano, ng taon? Sino 'yan? And I will add to your life or to your days 15 years. Sino 'yan? Si Hezekiah. Hezekiah? Sila din ang propeta. Kasi mamamatay na yan eh. Mamatay din siya. So, sinabihan na ng propeta, o sabi ni Lord, mamatay ka na. No? Pero nag-pray siya. Diba? Panginoon, add more days, ano? Lord, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Naglilingkod naman ako sa iyo ng buong puso eh. Lubos-lubusan eh. Baka po pwede dagdagan mo yung buhay ko. Pwede pa rin madagdagan, ano? So, ito yung sagot eh sa kanyang prayer request. So, and I will add to your days 15 years. Ano pa? Hindi lamang dagdagan ng oras, ano? I will deliver you in this city from the hands of the king of Assyria. May ayuda pa, ano, may tulong pa galing kay Lord. Ano? I will deliver you. Ano pa? And I will defend this city for my own sake. O, sa panahon ng kanyang paghahari, yan yung mga pangako. And for the sake of my servant David. Amen. Ito, pati bunga ni David yan eh, di ba? Kaya, so pwede rin, kaya yun, no? Sa apo natin, pastor, pwede yan. Di ba? Wala na tayo, di ba? Gagawa ako ng kabutihan, no? Di ba? Anak mo sa iyo, no? Dahil sa tatay mo. Di ba? Mga ganun, no? Yung apo mo, no? Halimbawa, apo na, o. Pagpapalain kita dahil sa magulang mo o sa lolo mo. Parang yung promise ni Lord kay Ito, Abraham. gabi yun, di ba kay David ito yun? Lakaran lang nila yung... Kay Job, kay Jacob. Kaya lang, may personal accountability sila. Kasi itong hari eh, binibless sila o nabibless sila, tama sila, pagka lumalakad sila, ayon sa lakad ni David. Pero pagka personal, lalakad sila, ayon sa lakad ng mga pasaway na hari, sumpa din. Diba? Kaya, maganda, no? Merong magandang marka si David. Kasi dalawa lang pinanaano rin, no? Actually, sa dalawang kingdom yan, eh. Nahati, di ba? Northern Kingdom at Southern Kingdom. Sa Northern Kingdom, walang maayos na hari. Wala kahit isa. Sa history nila, wala. Sa Southern Kingdom, merong matinong hari. At yung mga matinong hari doon, yung mga lumakad sa pamantayan ni David. Diba? So, kaya malaking bagay. Alam mo, no? Patay na si David, pero yung buhay niya, nagiging pamantayan pa rin. Amen? Pamantayan ng kanyang anak, pamantayan ng kanyang mga apo sa tuhod, apo sa talampakan. Diba? So, kaya dapat huwag natin sayangin yung time natin. Darating ang araw, kwento ka na lang. Yung buhay natin, darating araw, kwento na lang. Amen?
Kaya hanggat buhay tayo, hanggat malakas tayo, gandahan natin ang kwento ng buhay natin. Sa tulong ng Panginoon Diyos na magbibigay sa atin ng kakayanan para mapaganda natin ang kwento ng ating buhay hanggat nabubuhay tayo. Amen? Amen. Oo. Yung Bishop, yung binigyan ng oil, di ba yung namatay yung sa in-honor din dahil ng lingkod ng Diyos. Yes, servant of God din. Puro utang naiwan niya, di ba? Para mabayaran. So, He can add time to our life. Kaya nung nasaksak ako dyan sa Health Watch, saksak ko ako dyan eh. Lalim. Yung tatlong daliri ko, pasok eh. Bago mo. Oo, lalim. Tsaka, Kilala po yung nag-urang hindi ko po. Pag-akit namin dyan, parang nagwawala siya, parang warpwreck, na hindi maintindihan, parang bad trip yata. Dito, diretso ko, mabagal yung motor. May angkas pa akong pastor din. Yung pala, inunduyan na kami ng saksak. Saksak ako sa likod. Sabi niya sa akin ng pastor na kasama ko, Pastor, may tama ka. Sabi ko, tanggalin mo. Tanggal na, pastor. Pero bumubulwak ang dugo, sabi. Ganyan na yan. Tapos, sabi ko, Lord, wag mo hayaan na maging mitya ng buhay ko to. Tulungan mo po ako na hindi ito maging para ako ay maaga makuha. Kasi 2011 yun nangyari. 2025 na ngayon. Kaya nabalita, patay na si Pastor Lito. Lito pa yung aking Pero by the grace of God, gabuhok na lang daw ayon sa Bernardino. Baga na. Gabuhok na lang. Baga na. So, kita mo, God can add. Diba? At naging testimonya ng buhay ko yun. No? Na ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay Diyos na buhay. Amen. Amen. Naging kasama na lang sa patotoo ng buhay ko yung aking karanasan. No? So, kaya kung ako patuloy na dagdagan ng Panginoon ng buhay, wala akong regret sa paglilingkod sa Kanya. Diba? At ipaglilingkod ang buhay ko. Pahiram ng Panginoon sa akin. Amen? Marami sa atin Buhay pa Bishop yung tao. Ha? Buhay pa yung tao. Hindi na, hindi ko na napalikan eh. Hindi na Hindi mo nakilala tayo. Hindi nahuli. Hindi nahuli. Hindi ko na pinahuli. Hindi ko alam kung patay na yun. Malamang. So, parang trip eh. Galit na galit kasi sa amin ng kaaway that time eh. Nagbukas kami ng gawain sa may bandang Kamarin. Bukas kami ng gawain dyan. Okay. So, we cannot expect God to add hours to the day or years to our life. We must do everything in the time allotted to us. Amen? Lahat ba tayo po pwede natin i-request kay Lord? Add more time? Pwede na kayo. O special request lang yon? Matulog na yan. Sabi niya. Di ba? Kung lahat pakikinggan ni Lord, ano? Di ba? 70 ka na lang. Hindi, Lord. Meron na kaunti sa Bible eh. Nagdagdag ka ng oras kay Hezekiah eh. I claim it, Lord. Di ba? Sa Lord na bahala. Kalooban pa rin. Yes. Di ba? May plano pa talaga siya para sa Nangyari na sa akin po yan eh, kaya ako mamamatay na ako. Sabi ko, Lord, palaki ko lang yung anak ko kahit nakatapos lang ng school. Pwede na po. Kaya na po. Lumaki na sila. Buti, hindi pa. Oh. Amen. Amen. Take note ha. Case-to-case basis yan. No? Kung talaga itinakda kung minsan, itinakda. Yan na yun.
Yung Amen. pag Bishop Patoto nung isang pastor ang palaya niya, si Boy Bonus. Kung kilala niyo. Siya yung founder ng Stribugan Three. sa North. Yun ang patayin din yun. Na-involved siya sa mga politics na pinagbabarilo yun, tapos dinala ng PGH. Tapos tatad ng bala, tumatapon ng araw yung dugo. Tapos nung idadali niya sa morgue, sabi ng doktor, patay niya yun. Kasi hindi na humihinga. Pero doon sa kanyang backup Ismail, meron pang may madiwa pa pala pag umiyak ni nanay. Tapos naalala niya raw yung mga nagtuturo sa ulungan, mga pastor, pag kami nagtuturo, nandun siya sa CR, hindi niya hinaharap. Tapos sabi niya, kung totoo talaga na Diyos kayo, sabi niya, buhayin niyo. Tapos bigla narinig mo ng nanay, gumanon, nabuhay siya. Tapos pinabili ko yung kapatid niya ng 7 bag na tubo. Tama-tama, on time. Tapos sinali niya siya. Di ba? Sabi niya kung totoo yung buhay niya. Tapos nung nabuhay siya, naganap siya ng Diyos. Ngayon, nagpapasal siya. Minsan, one time nga nag-preach daw siya sa Marin Bulacan. Sabi niya, kung meron akong na-hold up dito dati, dahil niya patawarin niyo. Pagtawag sa meeting, nilapitan siya. Kami yung pastor. Kasi talaga yan siya na to. Yun ang trabaho niya. Oo. Tapos naging siya na, trigger man siya ng mga... Kasi galing siya sa, yung tatay niya, yung prostitute. Tapos yung tatay niya, gangster. Yan lumaki siya na hindi na parang. Amen. So, ayan kaya he can add, he can. Pwede niya pwedeng dagdagan. Pero, hindi lahat. Tama ba? May purpose yun. Letter B, God set an example for us of time management. Ano yung kanyang setting an example? Genesis 1 and 2, yung creation account. Di ba? So, ang ganda ng example doon no? Meron siyang create on the first day, no? Second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. At take note bawat ginagawa niya, sinasabi niya, nakukonclude sa good. Diba? Pagdating sa tao, very good. Diba? Kaya yung dapat, pati trabaho, hindi yung okay lang. Diba? Dapat talaga dapat. So, God established a 7-day work cycle. 7 araw. 7-day work cycle. Number 2, God had a special focus for each day. Yan ang tinanong sa atin, Meron siyang special focus for each day, bawat araw. Unang araw, anong ginawa niya? Liwanag. Diba? Focus niya lang yun. Pangalawa, meron siyang ginawa. Diba? Pangatlo, hanggang ika-6 ng araw, yung tao. Ay, kung inuna niyang ginawa yung tao. Wala mapa. Lulutang na. Palma lang. Saan mo ilalagay yun, di ba? Kaya, meron siyang, may process. Kaya tayo, di ba, meron tayong mga schedule na magagawin. Monday, laba. Tuesday. May mga schedule tayo na Amen? Kaya lang, nakakalungkot sa maraming mga Kristiyano, hindi kasi nasama sa schedule yung rest day, yung Sabbath day, yung worship day, yung Lord's day. Di ba? Pwede dapat kung ka, di ba? Kasama sa pagpaplano ng paggamit ng oras. Di ba? God prioritized the sequence of His work.
Prioritize. Yung sequence ng kanyang ano, alam niya yung dapat i-priority. Ano yung dapat mong gawin on that day? Yun naman eh. God evaluated His Word. Oh. Kasama pala yun, ano? Di ba mahihiga ka sa gabi? Diba? Ibig sabihin, nagawa mo yung dapat mong gawin sa araw na yun. Lord, ganun eh. Meron pang evaluation, ano? At lagi magandang evaluation eh. Panglima, God worked with a stated goal in mind. Stated goal in mind. Goal. Stated Pang-anim, God provided for routine maintenance of that which He had done. Routine maintenance. Oh. Nung nilikha niya ang ang mga stars, ang araw, ang bituin, ang solar system. System. Isaya na no? Siya yung nagme-maintain dyan no? Di ba? Kaya may sariling orbit May sariling ikot di ba? Oh. Ano yung unang planet na malapit sa sun? Mercury, malapit lang din. Mercury. Di ba? 36 million miles away yun from the sun. Tapos sa sumunod, ano sumunod? Venus. Ilan yun? 67 million miles away from the sun. I-research niyan sa AI. Ano yan, sinasabi ko. 67 million miles ang Venus. Ang Earth, 93 million miles away from the sun. Tapos, yung sumunod, ano yan? Mars. 142 million miles away from the sun. Nilagay niya sa Hindi niya nilagay sa yung Earth doon sa Venus, Sunog talaga. Pagka napunta yung nilagay sa Mars, sobrang init naman, sobrang lamig doon, Dito sobrang init. Yung kayang Mercury, Gano'n kaya kainit ang Mercury, Malapit na malapit sa araw, Sobrang init doon, Tayo, nasa katamtaman, Kaya, ang Diyos pa rin ang siyang nagme-maintain yan. Hindi yung katulad sinabi ng ibang sa science, may mga paniniwala sila na, yung ibang mga grupo ng pananampalataya, na ang Diyos ang nag-create, and after God's created them, wala na pakialaman Diyos. Bahala na siya sa buhay nila. Actually, kahit na mga bagyo na yan God is in control. Amen? Kaya lang nga nasisira ngayon dahil nga tao na rin, kagagawa ng tao. Diba? Kaya nga nung may matinding bagyo paparating sa Pilipinas noong nakaraan, di ba? Nakaraan lang. Takot na tayo dahil kababagyo lang ng Cebu. Talagang wash out, di ba? Ano naman? Metro Manila daw o Luzon. Takot tayo nun, di ba? Saka magkandali pa yung mga bubog natin o whatever. Ang problema, pagtapos ng bagyo na hindi nga nanalanta matindi sa Luzon, ang pinapurihan ng Sierra Madre. Sierra Madre. Yung mga AI pa na. Di ba? Pinasalamatan yung Sierra Madre. Likha. Kaya nga, hindi ko mapigilan ng mag-comment Sabi ko, dapat ninyong pasalamatan ang Diyos na may likha ng Sierra Madre. Creator dapat. Oo. Pinasalamatan. Hindi yung Sierra Madre pinasalamatan ninyo. Salamat, Shopee. Salamat siya.
Okay. God provided, no, for routine maintenance. Kahit sa atin, ano, di ba? Yung every parts of our body, grabe yun. Napaka ng bawat bahagi ng katawan natin. Sa ano po, usually sa human anatomy, yung functioning ng bawat Oo, di ba? Yung cells lalo. Trillion cells. kailangan pala ang bawat sa pagkatalo. So, merong tinatawag na routine maintenance. No? Every single part, no, of our bodies na ang Diyos ang siya nag-create. Letter C. God cares about how we use time. God intends for us to make the best possible use of our time. Amen. Sabi nga po ng Psalms chapter 90 verse 12, So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. oh, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. King James Version, ano? Sa New Living Translation, teach us to make the most of our time so that we may grow in wisdom. Kaya yung using of our time, dapat may wisdom. Amen? Karunungan. No? Kaya, wasting our time is, foolishness. 90 verse 12. And letter D, we can redeem the time by our intelligent use of the time we had left. Redeeming the time. Ephesians 5:15 to 16. See then that from circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. 16. So, very common na rin natin yung redeeming the time. So, ano yung termino na yan? Naging malinaw ba sa inyo? How can we redeem the time? How? Ingat na kayo Ha? lumos kung paano kayo lumakat. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng manlunong. Ngayon nyo samantalahin ang Panoon sapagkat ang mga araw ay masasama. Sabi dito, Mariredeem lang natin yun. Yung redeem na sinasabi niya nun is yung, yung gagamitin natin yung oras natin. Huwag gaya ng mga mangmang. Bigyan natin ng value. Yung paggamit natin Para sa Panoon. so then, sabi rin that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Redeeming the time because the days are evil. Bago sinabing redeeming the time because the days are evil,
merong ipinapagawa. Ano sa Tagalog? Pakibasa ng Tagalog na Yung sa 15 to 16. Yung mga iyon na kayo lubos kung paano kayo lumakad. Huwag gaya ng mga mangmang o ligaya ng marunong. Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Yung 16. So, paano raw yung, paano mariredeem ang time? Mag-ingat. Tapos, mag-ingat sa paglakad. Lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang kundi gaya ng marunong. Huwag lumakad gaya ng mga mangmang. Kundi gaya ng Lumakad gaya ng mga marurunong. Yun ang... bilang isang nananampalataya, ano tayo, magpakatalino o tayong, dahil katulad yan, example, pag nung merong taong kausap mo na yung pangako sa'yo, kailangan magpakatalino ka para hindi ka maligaw yung katulad yung mga mamang, kailangan magpakatalino ka na lumakad ka sa tama. Kailangan marunong. Okay, sabi diyan, because the days are evil. Ano yung evil? Yung takbo ng day. Yung araw? Nasa panahon na The days are evil. Masasama. Panahon. So, hindi yung day, ano? Yung sinasabi diyan, yung common na nangyayari, common na senaryo na ginagawa ng mga common person, puro mga kasamaan. Parang panahon lang din natin ngayon. Ano? Tulad sa akin sa example ko lang siya, kung gaano talaga kailangan magpakatalino. Katulad nung sa ano, wala kang ginawa kasi may bumili sa akin ng customer. May CCTV doon. Ang dalawa sila may bumili sa akin ng biskwit noong that time sa Katinakay. Yung isa 100, yung isa 50. Di sinuklian ko. Pero meron kasi, una ito may nagagalit sa akin na yung sa GSO, yung na mataas sa kanila, yung nagsumasaway doon. Ngayon po, pinapwesto ko lang yung kasister ko, yung nag-teachers dito na Sister Baby, yung kasama ni Pastora Virginia, pinapwesto ko po doon sa gilid. Konti lang naman yung nagalit sa akin, binunton. Ngayon po, yun nga, nangyari na yun, may sinukli ako, tapos yung nag-alam sa GSO, yung mataas, yung babae na yun, si Ma'am Wayne, tinatawag ko ng Ma'am Wayne, sinalubong ako, manang-manang, sabi niya, hindi mo raw sinukli yung 100, ay yung 500. Di pumunta kami, dinala ko doon sa CCTV, doon sa may smart, tinatawag doon sa center ng gate ng City Hall. Ngayon po, sabi ko, ma'am, 100 lang yung binigay niya sa akin. Dinala ko sa CCTV para mapatunayan ko. Ngayon, hindi dito magreklamo sa pulis. Di pumunta kami, dinala ko sa pulis. Nanggigil ako. Sabi lang naman, itama ko yung tama. Ngayon, pumunta kami sa pulis, nag-ano kami. Palagay ko yung sabi ng attorney kasi humingi ako ng advice doon. Ngayon, dinala ko sa pulis, sabi ng pulis, sabi ko sa pulis, paiyak-iyak pa yung babae. Talagang gusto nila ako para hindi papasukin sa City Hall. Ngayon, yung time na yun, nanalangin po ako, Lord, ikaw ang nakakaalam ng tama. Sabi ko, nag-pray ako. Pumunta kami doon sa pulis, sabi ko, Sir, sabi ko, anong pagkakaiba ng kulay dilaw at kulay yung violet? Sabi ko doon sa anong pagkakamali? In that time, ang dami kong benta ng puro 100, 200, walang 500. Sir, kahit ubarin nyo sa akin dito sa oras na ito kung may makita kayong kulay dilaw. Sabi ko sa kanya, kailangan magpakatalino ka. Kung tatatahimik ka, talagang matatalo ka. Pero nag-pray na ako doon. Tapos sabi ko, paiyak-iyak yung sa babae, alam mo, sinungaling ka. Meron pang bumili sa akin dito na hindi sinuklian ko, sabi ko, hindi ko pinabayaan ko na isang dito. Paiyak-iyak siya, sinungaling ka. Sabi ko sa kanya, kaya ko dinala doon sa Kaya thank you kay Lord. Talagang,
Yung example dito, maging matalino ka, Mm. huwag kang maging mangmang sa ganitong sitwasyon. Kung naging mangmang ako yung time na yon, natatahimik, wala, hindi na ako makakapasok sa City Hall. Oo. Ban ka na ron. Thank you kay Lord. Yung that time na yon, for how many years na ako sa City Hall? 25 years na ako nagtitinda doon. Kaya kami, open kami, merong makahigpitan, nandun pa rin kami sa tulong ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord, kaya thank you Lord, hindi mo ako pinabayaan yung oras na yun. Kasi kung naging mangmang ka, hindi ka tutubok, wala, hindi ako makakapasok. Yung that time na yun, sabi ng OIC, kilala mo ba yung babae na yun? Sabi na, hindi sir. Sabi nung yung humingi ako ng advice doon sa attorney, kasi mga friends ko na rin yung ibang mga chance attorney, kung may problema, nandun ako. Humingi ng advice sa kanila. Ngayon sabi ng isang attorney sa court, sir, bakit ganun pa rin palis kami nagbitin? Alam mo manang may naiinggit sa'yo. Kasi lagi daw ako yung iba, hindi makakapasok. Eh sabi ko naman, may Diyos ako. Kahit Diyos ang nagpapapasok sa akin dito, hindi tao. Dahil yung ginagawa ko, mabuti. Wala akong ginagawa dito. Kaya nandun yung time na yun, talagang thank you kay Lord. Hindi ako pinabayaan. Kinabukasan, nakapasok pa rin ako. Eh kung naging mangmang ka, wala. Okay. Oh. Kailangan magpakatalino ka. Yan. Yung nasusulat dito, kailangan magpakatalino, huwag maging mangmang. Okay, so sabi nga yung letter D natin we can redeem the time by our diligent use of the time we have left. Diligently using our time we have left, Sa totoo lang, mga konti na lang ilalagay natin sa mundo ito. Konti na lang ang ilalagay natin sa mundo na ito. Mapalad tayo. Ako nga, mapalad ako kung umabot ako ng 80. No? Sabi nga sa dalawa lang daw po ang dapat intindihin ng mga Kristiyano. Yung pagdating ni Lord, tsaka yung pagpanaw ng Yun. yung pagandaan po. Maging maganda yung ending, happy ending. Di ba? Kaya nga po circumspectly sa na dapat ang isipin natin, it's either the man's word o tayo. Ang problema kasi, Pastor, sa ibang mga Kristiyano, para bagang nabubuhay yung ibang mga Kristiyano, para dito lang sa mundo. Sa totoo lang. Ang inisip nila, pera, kumita, yumaman, puro hanap buhay, puro trabaho. Yun lang yung iniisip dito. Hindi nila alam doon talaga tayo sa kabilang buhay Kaya, ano man meron tayo, kahit trabaho meron tayo, dapat talaga natin balansyaduhin talaga. Saka po, Secretary Bishop, let's say kung tayo po ligtas na, what about our relatives? Oo. Tayo, nakapag-share tayo ng sa iba, bakit sa mga... Yung pamilya natin, hindi. Yun. Mahal sa buhay. Yun ang unang target. Yun ang unang the first ministry. Ang tigas ng puso niya para sa kami. Hayaan mo lang siya. Pray mo lang. Pinapatungan ko every Sunday, every night naman. Gusto ng Lord na maging patient ka. Kasi Sobrang patient. Kasi ang hell is real Hell is not Isipin mo, bata pa lang yung mga anak ko, ako na nagkakanap sila. Ay, hindi ko naman pinagmamalaki kasi tamad nga yung langgam na inaarap siya. Tinamaan siya doon. Tamad. Tingnan mo yung langgam, ikaw taong ubod tamad. Kaya forever. Pamumuhay niya ipagmasdan mo. Ay, yung pagtitiis talaga. Kasi nga nung po, Ha? yung aral na Isaiah 43:18-19, di ba? Forgetting the past. Dapat wala po natin na sometimes yung mga asawa po natin, pag lagi po natin na sinasabi yung mga ganong kamali yun ang Hindi pinag-pray. kailan po hindi yung magbabago po. Yung pinag-pray ko, for example na, ngayon po, nagpapatuloy pa rin ako ng panalangin kasi si Lord ang talaga siya na siguro may purpose sa buhay ko, maging more patience pa sa pamilya ko, gano'n, more sa Panginoon. More prayer pa. Yun.
O yung pinagdaanan kong gano'n. Siguro For yung example, pinaunawa pa po. oo, meron pang daragdag ni Lord sa akin. Pero sa totoo, sobra-sobra pagpipis ko. Ang bata pala ng mga anak ko. Ako na naghahanap buhay hanggang sa ngayon. Pero dahil sa Panginoon, malakas ako. Tataka nga sila sa City Hall, ba't ang lakas-lakas mo raw? Eh, kay Panginoon sa Panginoon niya, nagbibigay ng kalakasan natin everyday. So may panahon ng Diyos. Opo. Hindi rin ako Oo, nawawala kaya ng pag-asa. timing pa rin ni Lord yan. Minsan mo kaya po tayo nag-discourage. Kasi Tayo po yung gumagawa ng Gusto mo, paraan. yung Hindi tayo kagustuhan po- mong mangyari, Opo, yun. hindi yung kagustuhan ng Ipaparaanan Diyos. po natin. Ang sa akin naman, Kasi may mga gusto ano tayo na ni hindi Lord sa pinahihingi buhay tulad niya. ng Lord. In His Ang time. hinihingi ko kasi Bishop, ayaw ko rin sila mapunta sa dagat-dagatan. Oh, So, yeah. pinag-pray ko kay Lord na maging makasama ko sila sa kabilang buhay. Oh. Di ba? Yun ang- Di ba siya dagad-dagata sa Malabon, okay lang. Wala naman. Wala lang apoy sa kabilang Kama na. buhay. Ano na ba? Siyempre tayo masakit din, di ba? Sabi mo, Bishop, masakit na mapunta sila sa India. Oo. Masakit Pero the more po na napagsabihan niyo na siya, nasabi niyo na yun na paligtasan. Ay, lagi ko inaaral. Sa kanya na yun. Bahala na si Lord. Basta ginawa mo Oo. May tanim na Sila na bahala. Pero hindi ko na siya inabasa. Patuloy pa rin ako ng prayer. Eh sabi ko, ba't ang style nyo nagpapatigas? Pero Ito po, walang imposible sa iyo, Lord. Walang imposible. meron po akong nabasa. Hindi yung sa galing mo magturo. Hindi yung sa mga anointed ka. Kung paano ka namuhay bilang Yun. Kristiyano. Diba? Good example ka na. You're living in your... Ginagawa mo lahat. Nabalansin mo nga lahat. Kahit Kasi na naayos naayos naman. Kahit na- Pero yung deeply na pagkakilala mo sa Lord, hindi balance. Diba? Yung pamumuhay. Kasi ang tanong po, Kasi Kasi hindi ka magsasalita kapag nakita nila yung talagang totoong transformation sa iyo at ipinamumuhay mo yung salita ng Diyos, mas hindi ka na magsalita. Naniniwala naman sila. Kasi ako, Oo. inuuna ko sila talaga yung ano ko lang sa lingkod sa Panginoon. Kung sa ano sa makakain sila araw-araw, inuuna ko talaga sila. Eh, kaya sabi ko kay Lord, may kulang pa ako. Hindi naman tayo perfect. Kaya ang hinihingi Ayan, ko kay oo. Lord na ano sila makakasama ko. Okay, letter E. Planning is a God-pleasing activity when done in deference to God's will. God's pleasing activity. Yan. Yung pagpaplano, ito daw po ay nakapagbibigay din ng kaluguran sa Panginoon. Kung ginagawa natin ito na sumasandal tayo sa Kanya. Minsan kasi nagpaplano tayo ayon sa sarili nating mga desisyon o kaya yung kakayanan, parang paplano ka dahil matalino ka, no? Maganda trabaho mo, yung mga ganun eh. Plano ko sa mga anak ko, ganito. Di ba nakadepende ka sa trabaho mo, sa kakayanan mo, sa business mo, everything. So, hindi po nagiging maganda yon. Magiging maganda lang ang plano kapag Si Lord ang mga magre-rely tayo kay Lord. No? Kasi nga, ang tao magpaplano pero ang Diyos ang siyang hindi naman nagbibigay ng katagumpayan sa mga plano natin. Amen? Hindi pwedeng paghiwalayin yun. No? Okay? Yun na yun, ano? Letter, Proverbs 21:5. The thoughts of the dead depend only the plenteousness, but of everyone that is hasty only to one. Okay. Tagalog nga po nun. Ang mga pag-iisip ng masipag ay patungo sa kasaganaan lamang. Ngunit bawat nagmamadali ay sa pangangailangan lamang. Good planning and hard work lead to prosperity. But hasty shortcuts lead to poverty. So, good planning. No? May kasamang hard work. Pwede bang planning lang?
Walang hard work? Di ba? Kaya nga eh. Gusto kong maging engineer. Hindi ka na mag-aaral. Hindi ka mag-enroll. Di ba? So, may ano yan. Merong mga tinatawag na pinagsamang ano. May shortcut ba? Kailangan matakalan yung proseso. Walang shortcuts, ano? Lahat merong kailangan mong dumaan eh. Step by step. Oh. Okay. Letter F. God wants us to put Him first in the use of our time. Put Him first. Yan. Yan ang gusto ng Panginoon. Unahin natin siya. Isama natin lagi siya. No? Dapat isama natin siya sa pangarap natin, di ba? Sa mga plano natin, sa gagawin natin. Kapag kasinama natin lagi ang Panginoon, mapapabuti lahat ng bawat yugto. No? Bawat oras, bawat araw, bawat panahon ng atin po mga buhay. Amen? Kasi wala po napapariwara na namumuhay na kasama ang Diyos. Amen? So, God bless. Thank you for your time. Amen. Time management. Tayo manalangin. Ayan, Pastor Baby Cambia, Sister Julieta Cambia. Ikaw mag-pray. Sa umagang Closing ito, prayer. maraming salamat po ni Panginoon na patuloy na nag-aaral po kami ng mga salita Panginoon. Sapagkat yung mga salita is a very powerful Panginoon. Sinabi mo sa Kawikaan 13, hawakan namin yung mga salita kung paano Panginoon. Mahigpit na hawakan namin sapagkat napapanahon na Panginoon upang kami mapag-aralan namin ng higit Panginoon na ikaw po nagbibigay ng kaalaman, wisdom po sa bawat isa para may sa buhay namin ng bawat isa Panginoon. Kaya thank you Lord sa protection mo sa araw-araw sa amin. Thank you Lord sa kalakasan, higit sa lahat Panginoon. Aming pananampalataya sa iyo na patuloy na ipagkakaloob niyo po sa amin hanggang sa kauli-ulian Panginoon. Thank you Lord sa bawat isa. Sa aming pinag-aralang Panginoon na patuloy na pagtibayin mo po ang bawat isa Panginoon. Sapagkat ikaw ang nagbibigay at nagpapatibay po sa bawat isa, Panginoon. Sapagkat ikaw ang aming matibay na sandalan, Lord. Ikaw ang aming kalungan na batong, Lord. Kaya nagpapasalamat muli kami sa oras na ito, Lord, na patuloy na bigyan mo kami ng yung mga salita na maabot namin, Panginoon, na yung mga aral, Panginoon. Kaya thank you, Lord, sa umagang ito, sa aming mga kapatiran, Panginoon, at ganun din, Lord, kay Bishop, Panginoon, na patuloy na bigyan mo po ng kalakasan, wisdom at knowledge na nagmumula sa iyo, Lord. At sa aming paghiwalay-hiwalay, Panginoon, patuloy na ingatan mo kami, Panginoon, kung saan po kami maparoon at sa aming pag-uwi, Lord, sa aming gawain, Panginoon, sa araw-araw, ikaw mag-ingat po ng bawat isa. Ganun din sa bawat may pamilya, Lord, ingatan mo rin sila, Panginoon. At maraming salamat muli, Panginoon, sa oras na ito. At patuloy na itinataas ka namin, dinadakila, sinasamba, sa pangalan mo, Jesus' name we pray. Amen. Amen.